pwede palang ganun na kahit ikaw dito pinanganak, hindi ka pa rin madedeclare as Canadian citizen. Tapos yung taong yun na nabuhay na siya dito sa Canada buong buhay niya, mapapauwi pa rin siya dahil hindi nga siya declared as Canadian citizen. How can they deport me, or how can they keep me stateless in Canada where I'm born, lived here my whole life, have a Canadian passport, have a birth certificate, and now every step is fighting back. I'm here today in court to get a declaration of citizenship. Yun! Gawa tayo ng video. Ayan naman akong video kahapon. Mahirap din maging maging consistent dito sa paggawa ng video sa YouTube. Dami rin problema kasi una, mag-iisip ka ng topic. Pangalawa, nakakatama. Yun yung pinakamahirap yung nakakatamad. Pero hindi, pinakamahirap talaga yung yung pag-iisip ng topic kasi kailangan yung interesting din yung mga yung mga itatopic mo sa mga ganitong videos. Hindi yung basta-basta lang. Saka syempre dapat medyo makakapulutan ng ng aral. Medyo lang Pagka galing kay Brandon Boy, medyo lang. Hindi talaga pwedeng ihalin tulad sa mga kakilala nating malulupit na mga vloggers, no? Yung sino-sino yung mga pinapollow nyo na vloggers? Sa akin umunti na Dati nung time na papunta pa lang ako rito, mga pinapollow ko, mga yung mga dating butcher. Yung ngayon kasi hindi na rin sila mga nagsisiblog Kaya napunta na sa iba-iba na rin yung mga pinapanood ko. Pagka gusto kong lang yung tamang nakakatawa lang, papanoorin ko yan si Paring Inag. Shout out kay Paring Inags. Kasi lang yan daily vlog lang yan si Inags. Tapos nakakatawa dyan, wala siyang topic. Talagang may isip niya lang, maglalakad lang siya. Lang yun, alam mo yun, naglalakad lang siya. Galing nga taong yun Bilib kami dun mag-vlog Pero ang dami rin nanonood sa kanya kasi nga entertaining siya. Kung gusto niya naman yung mga informative, pinapanood ko si Miss Ina Andulong. Yung yung channel niya, follow nyo yung In a Nutshell. All about mga immigration dito sa Canada, news sa Canada. Dati kasi kaya siya magaling sa mga informative na mga vlogs kasi dati siyang CNN reporter sa Philippines bago pa siya pumunta rito. Yan parang nag-focus na siya sa paggawa ng mga vlogs. Patignan nyo, napaka-successful naman. Saka marami siya natutulungan kasi ang maganda sa mga vlogs ni Miss Ina, yung nag-guest siya ng mga yung mga experts. Kumbaga lahat ng mga vlogs niya merong pinagbabasihan, saka hindi siya naglalabas ng yung parang mga chismis lang. Yung katulad nung kakilala ko, yung Brandon Boy, mga chismis lang. Gusto niyo makakita ng yung mga gala-gala, ganyan. Rin parang daily vlogs din niya si Rice. Parang sinabi ko lang yung buong Spot Pinoy, Kasi yung Spot Pinoy, parang nagsama sila nagsama-sama. Usually yun. Dati mayroon pa mga vlogs yung Spot Pinoy Meron pa sila yung nag-guesting sila. Ngayon puro live na lang yung ginagawa. Bakit ganun na lang sila, Anyway, talk about chismis. Nakita niyo yung simula ng video na to, di ba? Pwede palang ganun na kahit ikaw dito pinanganak, hindi ka pa rin madedeclare as Canadian citizen. Tapos yung taong yun na nabuhay na siya dito sa Canada buong buhay niya, mapapauwi pa rin siya dahil hindi nga siya declared as Canadian citizen kahit pa dito siya pinanganak sa sa Canada. Pwede palang ganun, Pero kung papanoorin niyo kung pinanood niyo yung buong video na yun, yung parents niya kasi mga foreign diplomats pala. So ang ng judge lahat daw ng born na ang parents parang foreign assign lang, foreign diplomats nga. Hindi siya automatic na Canadian citizen. From India siya. Yung kanyang mga magulang. Ang problema nga, ayaw din daw siyang tanggapin ng India. Kaya parang siya,
Wala siyang bansa. Kakaiba yung ano no, istorya niya. Napaka-unique ng kanyang istorya dahil ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Pwede ka pala maging stateless na ano na tao. Ayaw ko tanggapin ng Canada, ayaw ko rin tanggapin ng ano India. Pero ang inaano ko dun, pwede palang akala ko dati lahat ng pinanganak dito sa ano sa Canada, citizen na kaagad matik. Kasi 'di ba yung mga kunyari, yung mga TFW, alam ko merong ano from student naging temporary worker na nanganak dito. Yung anak nila citizen na Paki-clear nga sa akin sa mga nakakaalam sa ano, comment. Ano lang, parang interesante lang kasi yung kanyang ano, istorya. Tapos ano pa yun, nilalaban pa nila sa court. Meron pang mga ano meron pa silang mga slogan mga ano na citizen daw siya, bakit ayaw siyang tanggapin ng Canada. Pero ang magaling dito sa Canada no, pagka ganyan. Nakikita rin ng mga tao, yung mga Canadians na deserve mo naman maging ano, maging Canadian citizen. Ikaw ba naman buong buhay mo saka meron na siyang meron siyang Canadian passport, meron siyang birth certificate dito. Pero hindi pa rin siya kinonsider as citizen. Meron ba kayong mga alam na ganyang mga istorya? Parang kakaibang istorya ng mga citizens, mga permanent resident. Comment nyo nga sa baba. Gusto ko lang magbasa-basa ng mga nangyayaring ganyan dito sa Canada kasi syempre yung mga rito tulad namin na permanent resident, kami parang isang pangarap din namin yan na maging Canadian citizen, magkaroon ng blue passport, parang kasi ang lakas ng passport ng Canada. Unang-una nga namin gustong gawin pagka naging Canadian citizen na kami, pumunta ng US. Kasi pwede naman mag-US na kasi 'di ba border malapit lang. Meron nga ditong border na na papuntang US. Border ng US, Canada. 1 hour away lang dito sa Brandon. Sa ang pasok mo North Dakota. Doon yung sa may Peace Garden yung pinupuntahan namin. Alam mo yun, parang pagka gusto mong magbiyahe, si Rice, yung binabanggit ko kanina, si Rice, kakagaling lang nila sa sa US. Yung misis ko kasi gusto niyang bisitahin yung New York. Die hard fan ng ng Friends. Kaya gusto niya ring makapunta sa US at makita yung yung Central Park. Yan. Tapos sabi niya pagdating daw namin doon, kakain kami yung mga sidewalk hot dogs, mga ganun. Ewan ko, mga pangarap. Dati nung nasa Pilipinas kami, dati na namin pangarap yan kasi alam mo naman US Pero parang imposible. Kasi ang layo ng Pilipinas sa US. Tapos kukuha ka pa ng visa, tapos syempre kailangan mo budgetan ng malaki. Saka dapat yan pagka magta-travel ka sa US galing ka ng Pilipinas, dapat yung mahina yung mga 3 linggo ganyan para ma-enjoy mo talaga. Puntahan mo yung yung basta kahit ako gusto ko nga rin pumunta ng US Sana mapagpunta namin diyan meron parang makakita ng kababayan na kakilala para lang mag-tour sa amin, mga ganyan Sana mayroong mga nanonood sa akin ng mga taga-US na pero yun na ko na kung saan na napunta nagkwento lang ng kung pero mamaya meron palang meeting yung aking anakis. May meeting sa school about sa parang band kasi sumali siya sa mga banda-banda dito Ewan ko kung anong gagamitin niyang instrumento. Sabi ko, marunong ka ba ng mga ganyan? Marunong naman daw siya. Kaya meron kami meeting. Yun lang. Na naman mahaba na naman tong i-edit ko para lang meron tayong ma-upload na video ngayon. Saka kita nyo naman, interesante naman din yung yung topic, diba? Lang para lang meron tayong machika. Sige na, like, share, subscribe mga alam yun Sige na, paalam.